Sa banal, sakdal, napakamalinis na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po dito sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa tayaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi
Ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong pasimulang pailanglangan ang ating Panginoong Heso Kristo ng bunga po ng ating mga labi, ang ating mga pag-aawitan na wala pong sawang sumasamba, lumuluwalhati sa kanyang banal at malinis na pangalan. Una po nating awitin ang bilang 144 sa atin pong mga imnaryo. Ikaw ba ay pumasok? Ikaw ba ay pumasok sa iglesia ng Diyos? Pastor mo ay si Jesus, iyong pakaingatan, huwag mong pababayaan. Ikaw ay sasamahan kung mamahaling tunay. Si Jesus, siyang hari, buhay na mamalagi, alay sa pighati ng nagdadalamhati. Ihandog mo ang buhay, ipaglingkod ang yaman, dunong ay pasusukuban. Isip mo'y sisilugan sa loob ng iglesia. Siya'y laging kasama, pastor na nangunguna sa hapong kaluluwa. Jesus, kami tulungan sa aming kahinaan. Lakas
ng makamtan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Numero 186 ang atin pong susunod na aawitin. Ang gabi lubhang malalim, araw ay malapit na, panahon ay nagbabadya, kapatid gumising na, humanda kang salubungin, si Kristo ay darating, ganting palay sa atin, ligaya ay kakamtin, mga hulay na mamalas sa atin nagliliwanag, na malapit na ang araw ng ating kaligtasan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating, ganting palay sa atin, ligaya ay kakamtin. Mundo ng kapighatian, malalapit ng takasan, pagdating ni Kristong mon, paraiso'y kakamtan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating, ganting palay sa atin, ligaya ay kakamtin. Kapatid ko, magbangon ka, iwan ang katamaran, samantalahin ang araw ng ating kaligtasan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating, ganting palay sa atin, ligaya ay kakamtin. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri at pagluwalhati sa banal at malinis na pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Huling awit po, 101, unang estropa at koro po lamang sa ating mga himnaryo. Pagkatapos po ay magtitiklop na tayo ng ating mga tuhod. Sa malawak na dawat ng ating kabuhayan, pawang lungkot, dusa at kabagabagan, ang tuwin ay kabaka sa ating kalagayan, si Jesus
sumusunod. Anyaya'y pakinggan mo, nasa puso'y pumasok, upang maging alagad niyang lubos. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha, kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, Amang banal, napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, pagkatapos po na kami po'y magkaisa ng aming mga puso, isipan at ng aming mga tinig, na kami po ay sama-samang muli na nagpailanglang ng bunga ng aming mga labi. Bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, nagmula po sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalataya na namin, Amang Banal, na tinatanggap mo po na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Amen. Ama naming Diyos, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop po namin ang aming mga tuhod, ipinaiilang lang namin sa iyong banal na kaitaasan ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Amang Banal, maraming salamat po sa iyo. 7 araw ang minsan pa, napakabilis. Pinalipas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. 7 mga araw na nilipos mo po kami ng kapayapaan, ng buhay ng mga kagalingan. Hindi ka po nakakalimot, araw-araw pinagbubuksan mo kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. 7 araw, Ama naming Diyos, nang pasapitan mo man kami ng sari-saring karamdaman, luha, kalumbayan at iba't ibang suliranin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tinawagan ka po namin, dininig mo ang aming mga pananambitan, nilutas mo ang aming mga suliranin, hinipo mo ang aming lupang katawan. Amang Diyos, pinagaling mo po kami, pinalalakas, dinaragdagan mo ang aming mga kagaling at kalakasan. At higit po sa lahat, sa 7 araw na nagdaan, patuloy mong dinagdagan ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Amen. Panginoon po naming Hesu Kristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang napakamalinis mong pangalan sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amang Banal, hayag sa iyo kung papaanong nangabuhay kami sa 7 araw na nagdaan. Nalalaman mo kung saan namin ginugol at ginamit ang kagalingan, ang kalakasan, ang bawat araw, na ito po ay alam naming ipinauutang mo lamang sa amin.
mga abang tao kami, Amang Diyos. Anumang pagpupumilit ang aming gawin upang makamtan namin ang iyong lubos na kaluwalhatian. Nagkakasala pa rin kami't nangakakalimot. Nagkukulang pa rin sa araw-araw ng aming pamumuhay sa aming pagtatapat sa iyo. Gayunman sa linggo po ng umagang ito, nakikiusap kami sa iyong pagindapatin mo po ang aming gagawing pagsamba. Alam naming hindi mo tinatanggap ang pananalangin, pag-aawitan, pagluwalhati ng mga taong pabalik-balik sa mga kasalanan at kalikuan. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoon, anuman sana ang nasumpungan mo sa buhay ng bawat isa sa amin na mga pagkukulang sa iyong banal na palingin, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan ng iyong mga anak. Sa linggo ng umagang ito ay patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, humihingi kami sa iyo ng lubos na pagpapala, lubos na pag-ibig. Sa linggo ng umagang ito, Amang Diyos, ibaling mo po sanang muli ang iyong paningin sa bawat isa sa amin. Ikaw po sana ang muling tumindig sa aming mga kalagitnaan sa Espiritu. Gamitin mo lamang na kasangkapan ang bibig, ang labi ng iyong pinakahamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Pagindapatin mo po sana, Panginoon, ang iyong lingkod na sa linggo ng umagang ito, gamitin mo lamang ang kanyang bibig at ang kanyang labi na tulad sa isang malinis at mabuting kasangkapan, at bigyan mo rin sana ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung ito po'y mapakinggan ng lahat ng iyong mga tupa na nangangalat sa buong sanglibutan. Ama naming Diyos, magsilbing ilaw na tatanglaw sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pagtahak namin sa daan ng buhay sa araw-araw, at magamit din naman naming tulad sa isang tabak na may 2 talim, ipangpuputol namin, ipangpapatay namin sa lahat ng suligi ng kadiliman. Ama naming Diyos, dumadalangin kami sa iyo na habang ang iyong alipin, ginagamit mo po upang magbandila ng iyong banal na ebanghelyo sa araw at sa oras na ito. Dalawin mo po sana ang bawat isa sa amin. Maawa ka, Panginoon, sa marami, sa aming sariling mga tahanan, sa aming mga anak, mga manugang mga apo, na pinasapitan mo po ng iba't ibang uri ng mga mabibigat na mga karamdaman. Hipuin mo po sana sila, ibangon mo po, Panginoon, at sana po'y makasama namin at makapiling namin sa paglilingkod sa iyo hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama, manalang marami na sa amin na patuloy na pong nagsisitanda. Nalalaman naming palapit kami ng palapit sa aming mga libingan. Tulungan mo po sana, Panginoon. Dagdagan mo pa kami ng maraming kagalingan, ng kalakasan, ng marami pang mga araw. Higit na nga sa lahat, patuloy mo sanang daragdagan ang aming pananampalataya. At ang lakas na ito, kung iyong ipauutang pa sa amin, masumpungan mo, Panginoon, araw-araw namin ginagawa sa paglilingkod sa iyo, sa pagtahak sa daan ng buhay, sapagkat ito po ang tunay na dahilan kung bakit ang mga tao ay nilalang mo sa ibabaw ng sanlibutan. Ama naming Diyos, huwag mo sanang pabayaan ang marami sa aming mga mahal sa buhay, mga kapatiran sa iglesia, lalo na nga ang marami naming mga kababayan at mga kaibigan na nangangalat po sa iba't ibang dako ng sanglibutan upang humanap ng kanilang kakainin sa araw-araw. Amang Diyos, maawa ka po sa kanilang lahat. Tulungan mo po sana sila, lalo na nga po sa kanilang mga pinangangamuhan.
Bigyan mo po sana ng banal na takot sa iyo ang kanilang pinangangamuhan na sila po ay ituring na may kabaitan at may kaluguran, at wag mo po sana silang pababayaan, higit na nga po ang kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa, na naiwan po doon sa aming inang bayan. Amen. Aman Diyos, lubos ang aming pananampalataya. Dinirinig mo pong muli ang aming pananalangin. Amen. Hindi mo po kami pababayaan. Sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Katulad po ng ating napakinggan, ang ating paksa ng nakalipas na linggo tungkol sa isang lalaki taga Caesarea na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon. At ang Cornelyong ito ay mahilig sa gawang kabanalan. Pati na ang kanyang asawa at ang kanyang mga mahal sa buhay, mga kasangbahay. Sa tapat ng kanyang tirahan, sa araw-araw na ginawa ng Diyos ang ayon po sa aklat ng mga gawa. Siya at ang kanyang mga mahal sa buhay ay nakadungaw sa mga nagdaraan sa lansangan. Marami pong dumaraan na mga kapuspalad, mga mahihirap, mga pulube. Si Cornelio po ay tao sa kanyang pusong nag-aabot ng tulong, nagbibigay sa mga pulube, sa mahihirap at mga nangangailangan, pati ang kanyang pamilya. At ito po ay nakarating sa langit. Siya lamang po ang isa sa kakaunti na pinapuntahan ng Diyos ng isang anghel. Anghel na maluwalhati, mga kapatid. At ang anghel ay nagsabi kay Cornelio, Cornelio, ang paglilimos mo nakarating sa langit. At dahil dito, ang kanyang mga gawang kabanalan, nais ng Diyos na magkaroon ng tinatawag na lubos na kahalagahan. Alam po natin kung bakit. Si Centurion Cornelio, siya po ay isang kawal Romano, isang hentil. At bilang isang centurion, alam natin, nung panahon na yon, ang pinakadakilang Diyos ng mga Romano, ang emperador ng Roma. At ang iba't ibang mga larawan ni Saturno, larawan ni Diyos Venus. Kaya nga, kung bakit pinasuguan ng anghel. Mga kapatid, hindi po ito yung literal na tao na sa huling araw na ito ginagamit ng ilang obispo. Sugong anghel daw sa huling araw. Hindi po. Ang isinugo ng Panginoon, isang anghel na maluwalhati. Hindi po tao na namamatay. Kaya nga po, yung mga iglesia at mga relihiyon na nagsasabing ang mga obispo nila, ang mga ministro nila, sugong anghel, nagkakamali po kayo mga kapatid.
ang sugong anghel, yung nanggaling po sa langit, ayon po sa aklat ng mga gawa, at yung sugong anghel na yon, nagsabi ko kay Cornelio, ang paglilimos mo, nakarating sa langit, naririto. Ano po ang sabi ng anghel? Mag-utos ka sa mga kawal mo, pasundo ang isang lalaki na ang pangalan ay Pedro. Ngayon, nandun siya sa bahay ng isang Simon na mangluluto ng balat sa tabi ng dagat sa Hopa. Magpasugo ka. Bakit po? Ipinasundo po ng Diyos si Pedro, at nang dumating si Pedro, nangaral po ng Ebanghelyo, at nang sila po ay sumampalataya, sinunod nila ang utos ng Panginoon. Ang sumasampalataya, kailangang binyagan. Saan po bibinyagan? Sa pangalan ng Ama Diyos, sa pangalan ng Anak Kristo Jesus, at sa pangalan ng Espiritu Santo, sa makatid po baga, sa iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Yaon po ang ginawa ni Pedro, at ayon po sa aklat ng mga gawa, ang buong sangbahayan ay nabinyagan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po ang natutuhan natin doon ng nakalipas na linggo? Tulad po ng sinasabi ni Apostol Pablo, pinatutunayan ko na ang mga tao ay mga hentilo, mga hindi iglesia ng Diyos. Pinatutunayan kung sila'y may pagmamalasakit sa kabanalan, pero baliwala, walang saysay. Bakit? Wala sila sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga para magkaroon ng tinatawag na halaga ang kabanalang naipunla ni Cornelio at ng kanyang buong sangbahayan, kinailangang pasuguan sila ng anghel na galing sa langit. Sinabi sa kanya, sunduin mo si Pedro. Dumating si Pedro, nangaral ng Ebanghelyo, sumampalataya ang kanyang sangbahayan, binautismohan, doon lamang nagkaroon ng kahalagahan ang mga gawang kabanalan nitong lalaking si Cornelio at ng kanyang sangbahayan. Kaya po napakaganda ng ating pag-aaral. Maraming mga iglesia nagsasabi, it doesn't matter whatever the name of the church is, so long as you believe in Christ, that is more important. Bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo? 7:21 ng Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, ay maliligtas. Sila lamang sumunod sa utos ng aking Ama na nasa langit, katulad ni Cornelio. Nang mapakinggan nila ang mensahe ng anghel, ito ang utos ng Diyos. Ipatawag mo si Pedro, mangangaral ng Ebanghelyo, magpapabautismo kayo, sumunod ang sambahayan ni Cornelio. Yan po ang napakagandang aralin na napakinggan natin ng nakalipas na linggo. Sa linggo po ng umagang ito, isang napakagandang paksa na naman, napakaganda. Marami pong nagpapadala sa akin ng mensahe sa messenger ko, sa Facebook. Mga kaibigan at mga kapatid sa iglesia, mga kamag-anak ko, nagsasabing, Brother Gonzales, ang gaganda po ng inyong mga aral. Ang sabi ko, purihin ang Panginoon, hindi ako. Magaganda ang aral ng ating Panginoon.
Isama po ninyo kami, kapatid na Cirilo. Kami po'y narito sa Saudi Arabia. Kami po'y naroon, nagtatrabaho sa abroad. Isama po ninyo ang mga anak namin, asawa namin, naiwan namin sa Pilipinas. Ito po. Sa bawat pananalangin po namin, kasama kayong lahat. Isang bagay lang ang ibig ng Panginoon, magpatuloy kayo sa pakikinig. At huwag ninyong sabihing malayo kayo. Tulad ng ginawa kay Cornelio, isipin niyo yan. Kung kinakailangang magpasugo ng anghel na maluwalhati sa sino man sa inyo, gagawin ng Diyos yan. Kahit na tayo nag-iisa, kahit na tayo kakaunti, kahit na tayo malalayo, ang importante, manatili kayo sa gawang kabanalan. Hindi tayo pababayaan. Ano po ang paksa? Nasa umagang ito ay niloob ng Panginoon na kanyang isaayos upang mapakinggan natin. Pabayaan po ninyong basahin ko sa aklat ni Matthew, King James Version po muna. Sa Bibliang Ingles, 16:11. Tawagin muna natin yung ating mga asawa, yung ating mga anak. Husayin natin ang mga salas natin. Nung araw, nung ako'y bata pang maliit, alas 6 ng gabi, ayan na, nag-uumpisa na kami sa radyo. Walang television Mag-uumpisa na po yung Lola Basyang. Ano po pangunahin doon? Natanda-tanda ko pa. O Efren, huwag ka nang maingay. O tawagin mo ng mga kapatid natin. O ayan, ngayon po, linggo-linggo, gawin ninyo ito. Yung pong napakinggan natin nung maliliit pa tayo, ito po'y paghahanda sa Iglesia ng Diyos. Charity begins at home. Mga kapatid at mga magulang. Ang ating paksa in the book of Matthew, chapter 19 and the verse is 14. But Jesus said, "Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven." Uulitin ko po. And Jesus said, "Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven." Sa Bibliang Tagalog po, Mateo 19:14. Datapwat sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan sila na magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganitong bata ang kaharian ng langit." Mateo 19:14, uulitin ko po. Datapwat sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito, sa mga batang ganito, ang kaharian ng langit." Dito po, mga kapatid, maliwanag po na tinutukoy ng Panginoong Hesukristo ang buhay na walang hanggan, yung kaharian sa langit. Ito po, una sa lahat, para sa mga batang maliliit. Bakit nga po baga ito? Ibinangon sa atin sa linggong ito. Napakaliwanag po Nangangaral ang Panginoon sa bundok ng mga olibo, maraming pamilya nakapalibot sa kanya. Nandyan ang mga ina. Andyan ang 12 apostol. Habang nangangaral ang Panginoon, ang ingay ng mga batang maliliit, takbo dito, takbo dyan. Ang ginawa ni Apostol Pedro, pinaalis at pinagbibili na ng mga nanay, umuwi na nga kayo, iuwi na ninyo yung mga anak ninyo, ang iingay. Pero sinaway ng Panginoong Jesucristo si Pedro. At sinabi kay Pedro, "Pabayaan mo ang mga bata
magsilapit sa akin. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa mga batang ganito ang kaharian ng langit. Sa mga tuwid, napakaliwanag, ang mga bata, wag namang mangyayari, yung mga bata, kahit na sinong bata sa ngayon. Ang mga bata, kung sila man mamamatay, babawian ng buhay, sigurado po, makakarating sa langit. Kaya nga ito ibinangon marami pong iglesia. Unahin mo na. Ito po, huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo. Ito po ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ano ba ang katotohanan? Unahin mo na yung simbahang kinagisnan, Iglesia Apostolika Katolika Romana. They are baptizing children. Why are they baptizing children? Baptism, in reality, in the biblical explanation, is immersion. The whole body will be immersed under water. And baptism, my beloved brethren, is the cleansing of the soul of a sinner. At ang bautismo ay ang paglilinis ng kaluluwa ng isang makasalanan. Anong katunayan? Na ang dapat binyagan, hindi ang mga bata, na ang mga bata ay walang kasalanan. Buksan natin ang Romanos, Kapitulo 10, versikulo 17. Ngayon nga, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig, ang pakikinggan ang mga salita ni Kristo. Ano po ang napakinggan natin? Ang pananampalataya dumarating sa pakikinig. Paano makikinig yung mga bata? Yung maliliit na mga bata. Walang ginawa yan. Takbo rito, takbo dyan, kain dito, kain dyan, laro dito, laro dyan. Mga ginigiliw na mga kapatid at hindi mo sila maaaralan tungkol sa Ebanghelyo. Sino ang dapat bibinyagan? Yung marunong ng makinig, yung marunong ng umintindi, at yung nagkakasala. Mga bata po hindi po ito nagkakasala. Sa ngayon nga sa Panginoon, sa mga batang ito ang kaharian ng langit. At hindi lang yan. Alam natin yung Protestantism, they are children of the Roman Catholic Church. And Protestant are also baptizing children. Na ang mga Protestante man ay nagbibinyan ng mga bata. Kaya ang wika nga sa Apokalipsis dakilang Babylonia, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, Great Babylon, mother of all harlots, ina ng lahat ng mga masasamang babae o iglesia sa balat ng lupa. Pag kayo magagalit sa akin, maski na sa history of the world, history of the Bible, lahat ng libro ng istorya, basahin ninyo. Magpapakilala sa inyo ang mga Protestante, Baptist, Trinity, Seventh-day Adventist, Mormons, kung ano-ano, lahat yan nanggaling sa simbahang Katoliko at ang lahat ng lumabas sa dakilang Babylonia. Lahat sila patutok, lahat sila masasamang mga babae, masasamang mga iglesia. Ayan po ang katotohanan. At kayo naman mga nakikinig, ayan na naman si kapatid na Cirilo, naninira na naman. Ba't ako maninira? Humihingi ba ako ng pera sa inyo? Mga kapatid, makikinabang ba ako sa inyo?
Sa ginagawa nga lang inyong lingkod, hindi malayong tulad ni Apostol Pablo, mapugutan din ako ng ulo. Kailan pa kayo tatanggap ng katotohanan? Pagdating ng Panginoong Jesucristo is too late. Pagdating ng Panginoon, sa impyerno kayo, mga sumasamba sa larawan. Ay kaya nga, bakit pinag-uutusan ng Panginoong Jesucristo ang mga alagad? Huwag ninyong pipigilan, huwag ninyong pagbabawalan ang mga batang ito na magsilapit sa akin. Bakit? Buksan po natin mga kapatid, kung bakit. Ano pa nga sa ating Panginoong Jesucristo? Pedro, huwag niyong pababayaan na Andres, Bartolome, huwag niyong huwag niyong pagbabawalan. Bayanin niyong magsilapit sa akin. Ano ba meron sa ating Panginoong Jesucristo? Mga ginigiliw na tagapakinig. Pabayaan natin ang Biblia magpaliwanag. San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1. Nang pasimula siya ang berbo. Berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos. Putulin ko muna yung berbo from the English word verb, which came from Spanish verbo, meaning to say in Tagalog, salita, words. Nang pasimula siya ang berbo ay sumasa Diyos. Ito po, makinig kayo. At ang berbo, the word, is God. Amen. Ito po hindi matanggap ng maraming mga skeptics. Lalo na nga po yung Iglesia ni Cristo ni Manalong Tao. Ayan, kapatid na si Rilo, salita eh. Paano magiging Diyos yung salita? Kung sabihin ko naman sa iyo, yan ang sinasabi ng Biblia. Nang pasimula ang berbo. Ang berbo galing sa Diyos. At ang salita, Diyos. Period. Bakit? Dinaragdagan ninyo. Hindi ka salita yun. Ibig sabihin, sinalita ng Diyos. Sabihin mo na kahit na nga sabihin mong siyang berbo, salita, tapos siyang salita ay Diyos. Ay hindi ko na po hahalungkatin. Ayoko na. Kung imposible sa mga tao, kayong mga iglesyang tayo ng tao, kayong iglesyang kwartahan, huwag kayo magagalit sa akin, puro kwarta. Puro kayo kapurihan, karangalan, kapaimbabuan. Puro kayo pangsanglibutan eh. Kaya hindi nyo matanggap yung salita, yun mismo ang Diyos. Bakit babaguhin ko pa yun? Yun ang sinasabi ng Biblia. Bawal ang magbago, bawal ang magbawas. Pag binawasan ko, babawasin ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Pag nagdagdag ako, daragdagan ako ng mga sumpa na inilagay ng Diyos sa banal na kasulatan. Kaya nga, nang pasimula siya ang berbo ay sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos, ito rin. Nang pasimula ay sumasa Diyos. Ito maganda. Ang lahat ng mga bagay, 1:3, Juan, ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. All things was made by Him. Nino? By the word. Ang lahat ng bagay, sinalita niya. Hindi ka, kapatid na si Rilo. Yung salita galing sa Diyos, at sinabi nga ng Diyos magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, magkaroon ng lupa, mahiwalay ang lupa sa tubig, yan ka, sinabi ng Diyos. Mga kapatid, hindi po Diyos yan. Merong nagsalita. Sino? Yung Diyos. Ano nga ang pakilala ng Biblia? Sino ba yung Diyos? Ang tinatawag na berbo ay Diyos. Wala na tayong pag-uusapan pa riyan. Maski na anong pagbalik-balik ta rin ninyo ang Biblia. Sinasabi nga ng Biblia, San Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Meron ka bang nakita
Hindi ba ang espiritu walang laman at walang buto? Opo. Yung salita, may nakita ka ba sa salita? Wala po. Ano nakita natin sa salita? Yung kapangyarihan. Nang salitain niya, magkaroon ng araw, nagkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, nagkaroon ng buwan. Ay Diyos eh! Diyos ang nagsasalita. Ang lahat ng bagay ay ginawa niya sa Ingles, all things were made by Him. At alinman sa mga ginawa'y hindi nagawa kung wala siya. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Amen. So the Word is God. Kung hindi nyo matanggap na yung salita mismo yung Diyos, mga kapatid na nakikinig, bahala kayo. Kailan kayo nakapakinig sa inyong lingkod na pinilit namin kayo? Kailan ninyo napakinggan sa amin, magpabautismo kayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bibigyan namin kayo ng trabaho, bibigyan namin kayo ng bahay, magiging malapit kayo sa obispo, lalakas kayo sa gobyerno. Ayan, huwag kayo magagalit kay kapatid na si Rila, Yung mga iglesia na yan, hanggang ngayon nakikita natin ang mga katiwalian. Yung mga iglesia tayo ng tao, palibasa, pangkwarta, kapaimbabawan, puro gawa ng tao, alituntunin ng tao, debate rito, debate dyan. Ay, di ba yung pagdidebate nakalagay sa Biblia, Galatias 5:19? Ano sinasabi sa tinatawag na pagdidebate? Hayag ang gawa ng laman. Diretso na tayo sa debate. Pagkakampi-kampi. Hindi ba? Hindi ba yung pagdidebate, pagkakampi-kampi? Ay, si Eli Soriano, pag nanonood tayo ng kanyang debate, halimbawa, debate sa ministro ng Iglesia de Cristo ni Manalo, hindi ba may kakampi? Yung mga manalista, may kakampi sila. Kaya kung minsan niya, makikita mo, balita, may binarel, ginulpe, ang daming mga tauhan ni Eli Soriano na ospital, may bukol sa mukha. Kaya po yan ay masama, mga kapatid. Kung sinasabi ng Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo, siya mismo ang salita, ang Diyos, gumawa ng lahat ng mga bagay. At ano pa? Ang wika pa man din ng Santong Sulat, nasa Kanya ang buhay. San Juan 1:4. Na kay Kristo ang buhay, Kaya sinabi ng Panginoon, Pedro, pabayaan ninyo ang mga bata magsilapit sa akin. Ano ba meron kay Kristo? Siya po ang Diyos. Siya po ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Siya po ang buhay. Kaya sinabi niya sa mga batang ito ang kaharian ng langit. Ano ibig sabihin nito? Nakakatiyak ang Panginoon sa mga inosente ang kaharian ng langit. Siyang magbibigay ng buhay doon sa mga bata kung mamatay ang mga bata, diretso sa langit yan. Bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ito naman mga papa sa Roma, ito mga Katoliko, at yung mga Protestante, ang itinuturo nila, pag namatay daw ang bata, na hindi nabinyagan, nawisikan, nadampian, kung ano-anong, nako, tataas ang blood pressure ko kung ano-anong ginagawa ng simbahang ito. Akalain mong binibinyagan daw ang mga bata. Kung hindi raw mabinyagan, magiging mga tiyanak. Di ba yan ang totoo? Kaya pag dumarating itong tinatawag na All Souls Day, nagkakatakutan ng mga bata Mga kapatid yun daw mga namatay ng mga bata, nagiging tiyanak. Nagpapakita daw tuwing araw ng tinatawag na mga araw daw ng mga patay. Saan mo nakita yung mga araw ng mga patay na yan? Kayo mga Katoliko, kayo mga Protestante, umalis kayo diyan. Apokalipsis 18:4. Umalis kayo sa kanila, bayan ko. Para wag kayong madamay sa kanilang mga sumpa.
ni huwag kayong magsihipo ng mga bagay nilang karumal-dumal. Alin ba yung mga bagay na karumal-dumal ng simbahang Katoliko? Ayan. Father's Day, Mother's Day, Christmas Day, New Year's Day. Tila ba, alas sinalibad na. Mga magulang at mga kapatid, di ba ninyo nalalaman ang lahat ng araw ay banal? Hindi ba ninyo nalalaman ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na napakagaganda? Lahat ng bagay maganda, lahat ng bagay banal, walang masama. Kayo naman, nagtatangi kayo ng mga araw. Mother's Day, Father's Day. Anong klase kayo? Ibig sabihin, kung hindi Father's Day, hindi mo bibigyan ng parte ng kinita mo sa opisina, hindi mo bibiyayaan ang tatay at nanay mo, naghihintay ng abot mo. Eh, kayong mga Katoliko at mga Protestante, puro kung ano-ano pinagtututuro niya. Araw-araw Father's Day, araw-araw Mother's Day. Tuwing makita mo mga magulang mo, yakapin mo, akapin mo, mahalin mo, sundin mo, abutan mo. At gayon din naman kayong mga magulang. Every day, your children's day. Kayong mga magulang naman, pag nakita niyo yung mga anak ninyo, ay yakapin niyo, mahalin niyo, pakainin niyo. Para walang gulo. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang mga batang ito. Bakit? Si Kristo ang salita. Si Kristo ang Diyos. Si Kristo ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Sa 1:4 ng San Juan, nasa kanya ang buhay, ang ilaw ng mga tao. Eh ano nga ang ginawa ng ilaw? Anong ginawa ng salita? 1:14, nagkatawan tao ang salita. Nagkatawan tao ang berbo. Nakita namin, ang sabi ni San Juan, 1:14. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng sabugtong sa anak ng ama. Mga kapatid at mga magulang, kaya kapatid na si Rilo, ang Panginoong Jesucristo daw, 1:14, bugtong ng ama, anak lang ng ama. Eh, talungin natin ang Panginoong Jesucristo, eh, sino ba yung ama? O, buksan ninyo. 10:30. Kunin mo sa King James, napakaliwanag. I and my Father are one. Ako at ang aking ama. Ay, isa! Eh, bakit gano'n kapatid na si Rilo? Para bang ang Panginoong Jesucristo, naglalaro sa atin o wika nga, parang moro-moro ika. Para ikang stage show. Ang sanglibutan. Tulad ika yan, ang salita, pagkatapos nagkatawan tao, pagkatapos nasa kanyang buhay. Bakit ganyan kapatid na si Rilo? Buksan ninyo ang inyong aklat ni Apostol Juan sa kanyang 13:15. Iniwanan ko kayo ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Paano nag-iwan ng halimbawa ang Panginoon Diyos? Pilipos 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagaman nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya. Alin ang hinubad? Yung kanyang pagka-Diyos. Nang mahubad na, inalis na yung kanyang pagka-Diyos. Ano sumunod na nangyari? Nag-anyong alipin. Doon po natutupad yung Juan 1:14, nagkatawan tao ang Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nakitulad sa mga tao. Nag-anyong alipin. At ano yung halimbawa na iniwanan? Naging masunurin
Oo, hanggang doon sa kanyang kamatayan sa cross. Amen. Naintindihan ba ninyo yan? Wala kasing nagtuturo sa inyo. Kayong mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, ano ba naman kayo? Mga kapatid. Baka hindi ko kayo masisisi. Nakalagay dun mismo, Marcos 4:11 hanggang 12, merong binigyan na makaunawa ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sino yung nasa loob? Sino mga nasa loob? Ang mga bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo ba yan? Unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27, kayo nga ang miyembro, ang katawan ni Kristo, ang bawat isa sama-samang mga sangkap niya. Malibang kayo maging bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo na siyang iglesia o katawan ng Diyos. Huwag kayong magagalit, kayong mga Katoliko, Protestante, Sabadista, takot-takot ang mga kung ano-ano iglesia. May episcopal pa, kung ano-ano kayo. Kapatid, hindi kayo makakaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit. Yan ang nakalagay sa Biblia. Marcos 4:11 hanggang 12. Kayong Katoliko, Protestante, kayo na nasa labas, ginagawa sa talinghaga ang lahat ng mga bagay. Tuloy natin. 1:5 ng unang aklat ni Apostol Juan. At ito ang pasabi na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos, alam niyo, sinabi kanina, nasa kanya ang ilaw, ang buhay. Ang buhay, ang ilaw ng sanglibutan. Sino? Na kay Kristo, ang buhay, ang ilaw. At ito ang pasabing narinig namin sa Kanya. At sa inyo'y aming ibinabalita, ang Diyos ay ilaw, si Kristo ilaw, at sa Kanya ay walang anuman nakadilima. Amen. Habayaan ninyong magsilapit sa akin ng mga bata. Bakit? Siya ang Diyos Nasa akin ang buhay. Nasa akin ang ilaw. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, sangayon kay Apostol Juan, siyang ibinabalita namin sa inyo. Kung babasahin mo pa yung unang aklat ni Apostol Juan, 1:1 hanggang 3, yung aming nahipo, nakita ng aming mga bata, nakasama namin 3 taon nangangaral ng Ebanghelyo. Ito binabalita namin sa inyo tungkol sa salita ng buhay. Kayo po magbasa sa bahay-bahay. Magbasa kayo mga tagapakinig. Huwag kayong, maski sa akin, huwag kayong maniniwala. Baka niloloko ko kayo. Magbasa kayo ng Biblia. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ibig ng Panginoong Jesucristo ang bawat isa magkaroon ng Biblia at mag-aral. Isaiah 34:16. At ang ating Panginoon nagsasabi, Juan 5:39, basahin ninyo ang mga santong sulat. Bakit? Inaakala ninyo sa Biblia meron kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya imbis na basahin ninyo magazine, comics, aklat ng mga kung sino-sinong mga author, at sa halip na ubusin ninyo yung araw at oras ninyo sa telebisyon, araw-araw, magbasa kayo ng Biblia. O makinig kayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang bago at buhay na daan. Marami kayong matututuhan. O ituloy natin ang pag-aaral. Dito'y maliwanag na ang mga katulad lamang ng mga batang walang kasalanan ang makalalapit sa Panginoong Hesukristo na ilaw o buhay na walang hanggan. At ano pa? Ang pagpapatunay, pinatutunayan ba? Maski nung araw pa, sa aklat ng matandang tipan, panahon pa ng mga propeta, talaga bang ang mga bata hindi nagkakasala? Alam niyo, kaya ito'y binangon ngayon para gibain
Nako, ako, tumataas ang dugo ko pag naiisip ko eh. Paisipin mong minamana ko raw, nung ako raw ay bata pa, minamana raw nating mga bata ang kasalanan ni Eva at ni Adam. Sipin ninyo yan. Minamana daw natin ang kasalanan ng mga magulang natin. Kaya pag hindi kayo nabinyagan, wisik dito, wisik dyan, dampo dito, dampo dyan. At ako nakakita talaga eh. Protestante. Yung bata inilulubog sa daga. Batang maliit. Kung mamatay at malunod dyan, matsyok ang lalamunan yan sa alat ng dagat. Isipin ninyo kayong mga protestante, hindi nyo binabasa ang Biblia. Napakaganda ng paksa natin. Pabayaan mo mga bata, Mateo 19:14, pabayaan ninyong magsilapit sa akin. Walang kasalanan. Hindi mamanahin ang kasalanan ni Eva at ni Adam, lalong hindi magiging tiyanak pag namatay. Kaya simbahang Katoliko, ginawa ninyong tiyanak ang mga anak ng Diyos. Ay ngayon, sasabihin ninyo, didimanda ninyo ako ng libel, naninira. Anong paninira? Mga kapatid, dalhin niyo ako sa husgado, baka pati yung mga huwis dyan at mga piskal, mag-iglesia ng Diyos eh. Tinuruan ninyo mga tao, mga bata raw, minamana kasalanan ni Eva at ni Adam at ng mga magulang. Ano ang katunayan? Na panahon pa ng matandang dipan, walang kasalanan na minamana ang mga bagong pangalak ng mga bata. Basahin natin. Ezekiel 18:20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak, ito pa, ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng mga ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng mga anak. Ang katwiran ng matuwid, mga bata, matuwid yun eh. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya, ang kasamaan ng masasama, siya sa kanya. Amen. Di ninyo tinuturuan ng matuwid ang mga kaluluwa ng mga tupa ng mga anak ng Diyos. Hindi po nagiging tiyanak ang mga anak natin kung mamatay na hindi nabibinyagan. At saka hindi dapat binyagan eh. Ano lilinisin mo? Wala. Masasabi mo ba't, matatanong mo ba yung bata pag binasahan mo ng Biblia o ng Ebanghelyo, anak, sumasampalataya ka ba sa ating Panginoong Jesucristo? Ano sasabihin niya? Dede. Kaya baka pari kayo, di ba iniisip? Sa tambak ang mga kaluluwa, tinuturuan ninyo matapon sa impyerno. Ngayon, ano po ang ipinapayo? Ano ang ipinapayo ng ilaw o ng Panginoong Jesucristo upang maging tayong mga may isipan na, may mga edad matatanda na, nagkakasala na? Ano ang itinuturo ng Panginoon para makalapit din tayo sa Kanya na tulad ng mga bata na walang kasalanan? Ang gandang tanong. Ang Biblia magpapaliwanag, ang Panginoong Jesucristo rin, Mateo 18:3. At sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na mga batang ito, sa anumang paraan, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. Panginoon, matanda na po ako, 76 na. Ang dami ko pong kasalanan. Hindi ko na po iisa-isahin kayo na, Panginoon, sapagkat sa aming pananampalataya, ang bawat ginawa namin, araw, oras, magmula ng magkaisip kami, meron kaming aklat ng mga gawa na isinusulat ng iyong mga anghel sa langit. Nalalaman mo kung kami nagmura. Nalalaman mo kung kami nagnakaw. Nalalaman mo kung kami pumatay ng tao. Nalalaman mo, Panginoon, kung kami nanloko ng mga tao. Matatanda na po kami, naiinggit kami sa maliliit na mga bata. Basta na lang lalapit, hindi mo pinagbabawalan. Kami po na matatanda na. Pagkatapos naturuan mo kami sa mga batang iyan, na hindi pa nakakagawa ng kasalanan ng kaharian ng langit. Kami po, gusto ko rin makarating sa langit. Alam ko po, marami akong kasalanan. Ano po ang dapat kong gawin?
katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban kayo magsipanumbalik na katulad sa mga bata, hindi kayo makakapasok sa buhay na walang hanggan o sa kaharian ng langit. O kailangan pala ako'y maging bata muli. Nang nangangaral po ang Panginoon Jesucristo, meron pong isang pantas na tao. Hudyo, nangangaral ang Panginoon. Sinabi ito. Ang pangalan ng taong iyon Nicodemus. Katulad ko. Ibig kong ako'y ipanganak na muli. Ibig ko na ako ay maging bata. Ano gagawin ko? Ituloy natin ang pagbasa. At sa San Juan po naman, 3:3. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. 3:4. Sinabi sa kanya ni Nicodemus, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Kamukha ko. 76 na po ako. Kaming mag-asawa ni kapatid na Rosita. Ang nanay ko, matagal nang patay. Nasa alabok na lang lupa. Pupunta ba ako doon sa libingan niya at papasok ako sa kanyang tiyan para ipanganak niya akong muli? Yan ang sinabi itinanong ni Nicodemus Sumagot si Jesus, at sinabi kay Nicodemus, itinanong ni Nicodemus kay Jesus, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang makalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipapanganak pang muli? 3:5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na kayo o ang tao ipanganak. Makinig kayo, ang ganda nito. Maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Merong option sa mga matatanda na gusto uling maging bata, gustong ipanganak na muli sapagkat gusto niya makapasok sa kaharian ng langit sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Nicodemus, para ikaw ay maging batang muli, para ikaw ay ipanganak na muli. Pakinig kayo mga kapatid, Nicodemus, para ikaw ipanganak na muli at maging bata, sigurado makakapasok ka sa langit, kailangan ipanganak ka ng tubig, ipanganak ka ng espiritu. Dalawa, gusto mong maging batang muli, walang kasalanan, malibang ipanganak ka ng tubig at ng espiritu. Hindi ka magiging bata, hindi ka magiging malinis para makarating ka sa langit. Ayan ang aralin. Ay, tatanong natin, kapatid na Cirilo, ano ba yung tinatawag na bautismo? At ano ba yung tinatawag na espiritu? Ito po, unahin natin, ano ba yung espiritu, kapatid na Cirilo? Tandaan ninyo mabuti. Ano ba ang espiritu? At bakit ito kailangan para ang tao ipanganak na muli? Alam ba ninyo ang ibig lang sabihin ng ipanganak na muli? Maging malinis. Maging niños inosente uli. Walang kasalanan, walang bahid anuman sa kanyang isip, sa kanyang kaluluwa. Ngayon, ano ba yung espiritu? 6:63. At bakit ito kailangan? 6:63 ng San Juan. Ang espiritu nga, ang bumubuhay. Putulin ko muna. Unahin natin, ano ba yung espiritu na bumubuhay? Ay, di ko nababasahin, kwento ko na lang. Nang nilalang ng Diyos ang ating tatay, si Adam, kinuha yung lupa, inayos, at nang maanyuan na niya, anong ginawa? Yumuko ang Panginoon Diyos, ayon sa Biblia, sa Genesis, at
hiningahan ng Diyos ang butas ng kanyang ilong ng espiritu ng buhay. At si Adam, ang tao, naging kaluluwa na may buhay. Sa kanya pong Kapitulo 2, versikulo 7 ng Aklat ng Henesis. Malibang kayo ipanganak na muli ng espiritu, hindi kayo magiging mga tulad sa mga bata. Alin ba yung espiritu? Ang espiritu nga ang bumubuhay. Galing sa Diyos yan, no? Sa laman ay wala kayong pakikinabangan. Itong laman na ito, wala, mabubulok to eh. Katulad nga namin ni kapatid na Prospero eh. Buhay pa kami, si kapatid na Prospero eh, 84 na yan ha. Ako'y 76. Ang mga katawan lupa namin eh, uuga-uga na. Parang nabubulok na, buhay pa kami, pero marami na kaming sakit. Naigugupo na kami ng karamdama. Mga kapatid, walang pakinabang eh. Alin lang ang palagi naming ninanasa na makamta namin. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Ang laman, wala kayong pakikinabangan. Kaya kayong mga iglesia, kayo mga iglesyang tayo na tao, puro kayo kwarta, abuloy dito, abuloy dyan, puro kayo payabangan, ang ganda ng katedral namin, ang ganda ng bahay-sambahan namin, milyon-milyon ang miyembro namin. Wala kayong pakikinabangan dyan. Lahat ng bagay na materya na nakikita natin, sa ikalawang pagparito, susunugin yan sa matinding init. Mga kapatid, alin lang ang mahalaga? Yung may buhay. Bakit nabubuhay? May espiritu ng buhay. Ang wika ng Panginoon, ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay wala kayong pakikinabangang anuman. Alin yan? Paano tayo magtatamo niyan? Ang salita! Sabay-sabay po nating basahin San Juan, Kapitulo 6, versikulo 63. Ang verbo, the words, ang salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay. Amen. Sabi ni Nicodemo, ibig kong maging bata, Panginoon, makakapasok ba ako ikalawa? Sa bahay bata ng aking ina, di papanganak ako? Nicodemo, malibang ipanganak kang muli ng espiritu at ng tubig. Alin ba yung espiritu? Salita. Na sa inyo'y aking sinasalita. Pawang espiritu, pawang buhay. Paano pinatunayan ni Apostol Pablo ng salita ng Panginoon ang kailangan natin para ipanganak tayong muli? Romanos, balikan natin ang binasa ko kanina. Kapitulo 10, versikulo 17. Ngayon nga, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Abay talagang may papakinggan. Salita eh. Kaninong salita? Kay kapatid na Cirilo ba? Sa Papa sa Roma ba? Doon ba sa mga nagsasabing makasugo-sugo daw sila ng Diyos? Hindi po. Romanos 10:17. Ngayon nga ang pakikinig ay ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig, ang pakikinggan, ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Bakit? Bakit ang salita ng Panginoon ang magkakaroon o ang magbibigay sa akin ng linis ng aking kaluluwa na katulad akong muli ng isang batang malinis at walang kasalola? San Juan Kapitulo 15, versikulo 3. Kayo'y malilinis na ang wika ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Ang salita po ang maglilinis ng ating mga kasalanan, mga ginigiliw na mga kapatid. Ngayon, kapatid na Cirilo, ano naman yung tubig? Ituloy natin ang pag-aaral natin,
Maliwanag na. Kaya, alam po ninyo, malibang kayo'y ipanganak na muli ng espiritu at ng tubig, dalawa po yan magkasama. You cannot separate the spirit from the water. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Matatandaan ninyong kasaysayan ni Cornelio, mga kapatid at mga magulang, kahit na nga yung mga gawang kabanalan niya, nagkaroon lang ng kapangyarihan, nagkaroon lang ng bisa na iligtas ang kaluluwa ni Cornelio sa impyerno at ng kanyang mga kasambahay nang dumating si Pedro nang salitain ang salita ng Panginoong Jesucristo o ang Ebanghelyo. Pagkatapos sumunod? Ang wika sa aklat ng mga gawa. Ang kanyang buong sangbahayan ay nabautismuhan, immersions underwater. Paano pinatutunayan yan? Espiritu at saka bautismo. Ito po, Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo. Ito na, yung salita, yung Espiritu, ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapar. Ang sumasampalataya, tatanungin mo, 16:16, ng Marcos, ang sumasampalataya. Pag sumampalataya ka, doon mo lamang babautismuhan. Totoo ba yan? Ang sumasampalataya at mabautismuhan. Immersion underwater. Maliligtas, dadapwat. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen! Alam po ninyo, ito'y popular na popular. Alam ba ninyo kung bakit sumikat yung popular na salita? Born again. Ayan. I am a born again Christian. Sila daw ay ipinanganak na muli. Nakakatiyak daw sila ng buhay na walang hanggan. Itatanong natin, saan po kayo bininyagan? Ano po ang iglesia na pinagbinyagan sa inyo? Kami po ay episkopal. Kami po binyagan sa Metodista. Mga protestante po kami. Trinity, Mormons. Huwag na natin isama yung simbahang katoliko. Kapatid, bata, hindi naman binibinyagan Ito mga protestante, bagaman merong mga nagbibinyag sa kanila ng bata, meron din namang mangilan-ngilan na simbahang protestante ay nagbibinyag ng matatanda na. Itanong natin, saan ba bininyagan itong mga protestante? Ayun nga, Metodista, Sabadista. Nasa Biblia ba yan? Hindi po importante pangalan ng iglesia. Ang importante, baptism. Mga kapatid, importante daw makinig kami ng ebanghelyo, tapos I believe, I have faith. I want baptism and immersion underwater. Ano sinasabi ni Apostol Pablo? Ulitin natin. Pinatutunayan ko. Romanos Kapitulo 10, versikulo 2. Meron silang pagmamalasakit sa mga gawang kabanalan. Ngunit, hindi naaayon sa katotohanan. Hindi naaayon sa kautusan ng Diyos. Saan ba binibinyagan? Sa lahat ba ng iglesia? Saan ba bibinyagan ang mga tao na nakinig ng ebanghelyo? Saan dapat tumanggap ng paggawa ng kabanalan? Hindi lang pagbibinyago. Lahat ng pagsamba, pag-awit, pagmamahal sa magulang, pagsunod sa kautusan ng bansa na kanilang kinaroroonan, Romanos 13:1, ang bawat isa, mga kapatid, susunod sa matataas na kapangyarihan sa gobyerno. Walang mataas na kapangyarihan na hindi galing sa Diyos. Uulitin ko, kapangyarihan sa gobyerno, lagay ng Diyos yan.
Yun naman kapangyarihan sa loob ng iglesia, kamukha ng iglesia ng tao, yung obispo, sugong angel, si Kristo'y tao, lagay po ng demonyo yan. Huwag kayo magagalit sa akin. O meron pa, iglesia, pinagbabawal ang pagkain ng karne. Itinuturo yung tinatawag vegetarianism. Ano yan? Doktrina ng mga demonyo. Basahin ninyo. Unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Mga kapatid, saan gaganapin ang lahat ng gawang kabanalan na ipinag-uutos ng Diyos? Ang pinag-uusapan natin ngayon ay bautismo. Saan gaganapin ang bautismo? Sa lahat ba ng iglesia? Basahin natin, nung araw pa, Ezra. Panahon pa ito, Ezra, panahon pa ng bansa ng Israel. Yung Israel, yun po ang katawan ng Diyos noong matandang tipan. Aklat ng mga gawa, ang Israel, ito po ang iglesia sa ilang. Israel is the church, the body of God in the desert or in the wilderness. Aklat ng mga gawa, Kapitulo 7, versikulo 37 hanggang 38. Kaya lang nagkaroon ng salitang iglesia kasi nang magkatawang tao na ang Panginoong Jesucristo. Year 32 AD, pumasok na yung salitang body of God, church of God. Nung panahon ng matandang tipan, walang church. Ang tawag doon, body of God. Church in the wilderness. Nakuha na ninyo mga tagapakinig? Ngayon, saan dapat gumawa ng kabanalan? Ang mga anak ng Diyos na inuutusan gumawa ng kabanalan. Sa huling araw nito, saan tayo magpapabautismo? Ezra 7:23. Ano mang iniuutos ng Diyos ng langit ay gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Amen! Everything that God so commanded, let it be done where? In the house of God. May bahay ang Diyos. Ay, di ba kapatid na Cirilo, ang bahay ng Diyos, yung mga chapel, ang ganda ng chapel namin, gaganda ng kapilya namin. Alam po ninyo, kaya mga materialistang tao, ang Diyos hindi tumitira sa mga templo na ginawa ng kamay ng tao. Aklat ng mga gawa, Kapitulo 7, versikulo 48. Ano ba ang bahay ng Diyos? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Espiritual. Yung mga miyembro. 12:27 ng unang Korinto, ang wika ni Pablo sa mga iglesia ng Diyos, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang katawan ni Kristo, ang katawan ng Diyos, ang iglesia ng Diyos, ang bahay ng Diyos. Totoo ba yan? Ang iglesia ng Diyos, bahay ng Diyos? Unang Timoteo 3:15. Malapit na tayo matapos. Ngunit kung ako'y magluwat, alam po ninyo, sa pagkakataong ito, humigit kumulang mga anyo 60, oh. Si Pablo, anyo 69, ipinadala sa Roma, pinugutan ng ulo. Pagkatapos ng 1 taon, anyo 70, ang sumunod naman si Pedro. Dahil siya ay isang matapat na alagad ng Panginoon, nangangaral na ebanghelyo, kalaban ng Roma, ipinadala sa Roma 1 year after the beheading of Apostle Paul. Ang ginawa naman kay Pedro, ang wika ni Pedro, nang siya ipinapako na sa krus. Ewan ko kung totoo ito, pero ito nakalagay sa kanyang biography. Nang siya raw po'y nasa Roma na, sinabi niya, stop it, stop it. I don't deserve to die in the cross standing like my master. Please, I beg of you,
invert me, head down. Sinabi ni Pedro, hindi ako karapat dapat na mamatay na katulad ng aking Panginoong Jesucristo. Ewan ko kung totoo ito, nabasa ko lang sa mga biography ng mga banal. Ang gumawa nito, siguro mga Katoliko rin yun nga, ginagawa nilang over-dramatic ang kamatayan ng mga apostol. Pagkatapos yan ay pinagbibili nila, yung Papa sa Roma, yung simbahang Katoliko, nagbebenta yan sa Roman Catholic trade. Mga kapatid, krus nakabaligtad. Pagkatapos sinibat, buhay pa, kumakanta pa. Pagkatapos sinilaban, sinunog. Saka lang namatay si Pedro. Year 70. Yung kay Paul, totoo yun. Pinugutan siya ng ulo, no doubt about that. Mga kapatid at mga magulang. Ang kinukuha natin dito ng mga pagkakataong yun about year 59, bago siya mapugutan ng ulo sa Roma, ang isa sa mga bata na kanyang tinuturuan na maging ministro. Ang pangalan ay Timoteo. Sinulatan niya. Unang Timoteo 3:15. Sinabi niya kay Timoteo, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, alam po ni Pablo, hindi na siya makakabalik Pupugutan na siya ng ulo. Ito nga yung pagkakataon, Aklat ng Mga Gawa 20:28, pinulong na niya ang mga matatanda sa iglesia at pinagsabihan na niya, ako'y iniaalay na, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Alam ni Pablo, hindi na siya babalik Dadali na siya una sa Jerusalem, pagkatapos, dediretso na sa Roma para pugutan siya ng ulo. Pero pinagbilinan niya si Timoteo, kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na uugaliin nila sa loob ng bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos. Sino ang Diyos dito? Buhay. Iglesia ng Diyos na buhay. Huwag kayong magagalit Maraming nagtayo, Iglesia ng Diyos, sa ibabaw daw ng bato. Iglesia ng Diyos, haligit suhay daw. Iglesia ng Diyos, punong kahoy daw ng buhay. Kung ano-anong mga pangalan. Pero hindi nila nabasa. Isa lang ang Iglesia ng Diyos na buhay. Bakit buhay ang Iglesia ng Diyos? Na ito pala ang bahay ng Diyos. Ang wika ng Panginoong Jesucristo hanggang ngayon, 2019, Mateo 28:20, habang ipinapanik na siya sa langit, sumisigaw siya sa Iglesia ng Diyos, mga kapatid, ako'y isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. The year is 2019. Now, the Lord Jesus is still alive. The church that He built in Jerusalem of Judea in the year 32 is alive. Iglesia ng Diyos na buhay, mga kapatid. At ano pa ang dahilan kung bakit ang Iglesia ng Diyos ay buhay? Sa kanyang 4:22 ng Mga Gawa, nabalitaan ninyo ng unang panahon, pinag-usig ko ang Iglesia ng Diyos. Galatias 1:13, pinapatay ko, nililipol ko ang mga iglesia ng Diyos. Bakit sinasabing ang buhay? Alam po niyo, pag sinasabi ng mga apostol, halimbawa si Pablo, 4:22 ng Gawa, pinag-usig ko ang daan na ito hanggang sa mamatay. Yung daan, katawan ng Diyos, yung daan, iglesia po. Iglesia ng Diyos. Bakit nga buhay ang iglesia ng Diyos? Buksan ninyo ang Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 21, may karapatan tayo. Libre! Walang bayad!
may karapatan tayo magsipasok saan? Sa bahay ng Diyos na buhay sa makatwid po baga Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga, ang bahay ng Diyos, unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, mamamatay na ako, pupugutan ako ng ulo. Ay upang malaman mo, Timoteo, kung paano ang dapat na ugaliin nila sa loob ng bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, kung mababasa ninyo unang Tesalonica 2:14, kayo mga kapatid, nagsisitulad saan? Sa Iglesia ng Diyos nasa Judea kay Kristo Jesus. Iglesia ng Diyos na buhay, ang bago na daan, itinayo ng Panginoon. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Ito po ang bahay ng Diyos. Bakit kami nakikitulad na lang? Bakit nga kami nakikitulad na lang? Tayo, kapatid na Cirilo. Bakit tayo nakikitulad na lamang? Sino man ang wika ng banal na kasulatan ay hindi na makapagtatayo ng nakatayo na. Sa kanya pong unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 11. Hindi na ako pwedeng magtayo ng iglesia ng Diyos. Kamukha ng ginawa ng mga tao, obispo daw siya. Haligit suway daw. Ang dating daan. Diyan kayo nagkakamali. Yung dating daan, tapos na yon. Meron na ng bago eh. Nagkatawang tao na nga ang Diyos eh. Nagtayo ng kanyang katawan, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang bahay ng Diyos. Ang bago at buhay na daan. Na dito tayong lahat kailangang bautismuhan. Sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at ng Espiritu Santo. Ngayon, huling tanong. Bakit naman kapatid na Cirilo, parang monotonous na masyado eh. Diyos na buhay, Kristo Jesus pa. Bakit ganun? Kami Iglesia Baptista del Séptimo Día alias Sabadista. Ayan. Tatanungin kita, Sabadista. Nasa Biblia ba yung iglesia mo? Pag nabasa mo yan, Iglesia Adventista del Séptimo Día alias Sabadista, hindi na ako mangangaral, lilipat ako sa Sabadista. Yan pala ang yan pala ang katotohanan eh. Yan pala ang bagong daan. Wala nga eh. Wala nga eh. Iba naman, Iglesia ni Kristo, tao si Kristo. O yung iba naman nako, Trinity, Episcopal. Bakit nga kapatid na Cirilo, Iglesia na ng Diyos, kay Kristo Jesus pa. Bakit? Bayaan natin ang Biblia magpaliwanag, Eto na. Sa kanyang 43:7 ng Isayas, bawat tinatawag sa aking pangalan, ang nagsasalita ang Panginoon. Bawat tinatawag sa aking pangalan, ano ba pangalan ng Panginoon? 5:27 ng Amos. Nang magalit ang Diyos about 700 years before Christ, sumamba sa larawan, sa galit ng Diyos, Ibibigay ko kayo sa kamay ng inyong mga kaaway. doon sa dako paroon ng Damasco, kay Nabucodonosor, sabi ng Panginoon, na ang pangalan, D-I-O-S, Diyos. Bawat tinatawag sa aking pangalan, Diyos, at sa aking ginawa. May ginawang pangalan ng Diyos. May ginawang pangalan. Ano yung pangalan na yon? At bakit? Bawat tinatawag sa aking pangalan na Diyos at sa aking ginawa. Bakit kailangan? Nariyan tayo sa pangalan na yan. Ito ang aking kaluwalhatian. Ano nga yung pangalan na ginawa? 2:36 ng Aklat ng Mga Gawa. Pakatalastasin nga ng bansa ng Israel, ginawa ng Diyos. Makinig kayo, May ginawa na pangalan. Ginawa ng Diyos.
Panginoon at Kristo. Alin ang pangalan? Si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kaya nga, Isaiah 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan, Deus, Diyos at Kristo Jesus. Bakit yung Kristo Jesus na pangalan? Nagkatawan-tao ang Diyos, yung Kristo, siya rin ang Diyos, siya rin yung Panginoon. Ano ang katunayan? Ako at ang Ama isa? Ay di ka, alang kwenta yan. Hindi ka katotohanan yan. O, buksan natin, Pilipos 2:10. Upang sa pangalan ni Jesus, Kristo Jesus, luluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit. Sipin mo, pati Diyos sa langit, luluhod kay Kristo Jesus. Nasa lupa at nang nasa ilalim ng lupa. Bawat tinatawag sa aking pangalan, Diyos at Kristo Jesus, ito ang aking kaluwalhatian. Amen! Dito po tayo magpapabinyag para maging kaluguran tayo ng Diyos. Tayo po ang magiging handog. At kung tayo po ay membro na, nabinyagan na sa salita ng Panginoon at sa ilalim ng tubig, Hebreo 13:16, to do good and to communicate, forget not, for to those offerings. Ito ang handog natin eh. Ito ang wika nga ibibigay natin sa Panginoon. Ang paggawa ng mabuti, pagsunod sa utos na banal, matuwid at mabuti, at ang pamamahayag, pangangaral na Ebanghelyo. Forget not, for to those offerings. Ito ang sacrifice natin eh. Ito ang handog natin eh. The Lord God is well pleased. Amen. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Kahit na po pala tayo matatanda na, kamukha ni kapatid na si Rilo. Si 76 na, maraming kasalanan. Pero, nakinig ako ng Ebanghelyo, sumampalataya ako. Ako po'y nagpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya po, kasama ako ng Panginoon ko kahit na sa buhay namin sa lupa. Pabayaan ninyo ang mga batang ito magsilapit sa akin. Kung tayo man po ay mamatay nang dahil sa katandaan, ibibilang tayo ng Panginoon. Parang mga bata, malilinis, walang kasalanan. Nakikinig ng kanyang mga aral Huwebes at Linggo. Isinasakabuhayan ang kanilang napapakinggan sa Iglesia ng Diyos. Hindi po kayo aatasan na matakot sa mga obispo. Huwag kayong maniniwala dyan, mga demonyo yung mga obispo na yan. Paghiwalay daw tayo sa pamamahala ni obispo, ganon at ganyan, impyerno tayo. Pag hindi daw tayo nakapagbigay, impyerno tayo. Yan po sinasabi ni Apostol Pablo, 2 Korinto 14:15. Si Satanas, nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan, pati yung mga membro niya, yung mga ministro niya, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Huwag kayong makinig sa kanila. Sa pakikinig lamang sa mga aral ng Panginoong Jesucristo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na buhay. Buhay ang Panginoon. Siyang nagtuturo sa atin. Dito po namin kayong lahat inaanyayahan. Magsama-sama tayo mga kapatid. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Awitan natin muli ang Panginoong Jesucristo. 163 unang estropa at koro po lamang. Pinakikiusapan ko po, pangunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Rosita Gonzales.
Tagahandog ng abuloy, si kapatid na BJ. 163, unang estropa at koro po lamang. Tumayo tayo mga kapatid. Mapalad Silang sakdalang lakad sa kautos ay gumaganap kay Kristo Jesus na palilingap salita'y laging tinutupad salita ng Diyos. Ilaw sa landas, ilaw sa landas, sa kautusan ay lumakad. Panginoon po naming Diyos, naririto po kaming iyong mga lingkod. Sama-sama po namin amang muling iniluluhod ang aming mga tuhod sa iyong banal na harapan. Kalakip nga po, Panginoon, ang aming pong lubos-lubos tao sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat po. Marami pong salamat, Ama naming Diyos, na muli mo pong niloob na kami pong iyong mga lingkod ay magkasama-sama sa araw na ito ng aming pananambahan. Talos mo po, Ama, na sa aming puso't kaisipan kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa bawat isa sa amin. Nasa po ng iyong mga lingkod, kami nga po, Ama, ay makapagpaabot ng aming pong lubos-lubos tao sa pusong mga pagpapasalamat. Higit na nga po, Ama naming Diyos, ang ikaw po, Ama, ay aming mapupurihan. Masamba po namin, Panginoon, ang iyong pong dakilang pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Panginoon po naming Diyos, sa araw nga pong ito, Ama, muli po kami amang nagpapasalamat sa mga aral na amin pong napakinggan ngayong araw na ito ng aming pananambahan. Itulot mo po, Panginoon naming Diyos, na ito'y matanim na mainam sa aming mga puso't kaisipan. Makarating din po ito, Panginoon, sa marami mo pa pong mga lingkod na naroroon sa mga dakong malalayo ang kanilang mga kinaroroonan sa makabagong kaparaanan. Ama naming Diyos, itulot mo po, Ama, na ito'y kanilang mapakinggan. Ito po, Panginoon, ay matanim na mainam sa kanilang puso't kaisipan. Ikaw nga po ang Diyos na amin pong dapat napasalamatan, papurihan, paglaanan ng aming pong pagpupulit, pagluwalhati sa iyo nga pong banal na pangalan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din po amang isinasamo. Muli po, Ama, kaming dumadalangin. Nawa po, Panginoon, ang mga aral na ito'y aming maganap, magampanan sa aming mga buhay. Habang kami po, Panginoon, ay pinagkakalooban mo po ng aming buhay at ng aming mga kalakasan. Panginoon po naming Diyos, itulot mo rin po, Ama, ang aming pananalangin patungkol sa aming mga mahal sa buhay. Nalalaman mo po, Panginoon, na malalayo kami sa bawat isa sa kanila. Gayunpaman, Panginoon naming Diyos, talos namin, Ama, na kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa kanilang mga tahanan, kasama po namin silang pumupurit, lumuluwalhati sa iyong nga pong banal na pangalan. Amen. Kaya naman po, Ama naming Diyos, amin pong samot panalangin. Pagkalooban mo pa po sila, Panginoon, ang pamamatnubay sa bawat dako ng kanilang kinaroroonan. Ilayo mo po nawa, Panginoon, silang lahat sa mga kapanganiban, lalo na nga po, Panginoon, sa huling kapanahunan itong laganap ang kaligaligahan sa buong kalupaan. Panginoon po naming Diyos, kami po'y sumasamot, dumadalangin din po, Panginoon. Sa lingkod mo pong sa tuwi-tuwi na ikinakasangkapan mo po sa pagpapahayag ng iyong mga katotohanan. Nalalaman mo po, Panginoon, ang kanyang kalagayan. Una't higit po, Panginoon, pagkalooban mo po siya ng marami pang mga kaalaman na maibabahagi niya sa marami mo pa pong mga nilalang
Nang sa gayon, Panginoon naming Diyos, marami pa pong mga nilalang mong pumurit lumwalhati sa iyo nga po, Ama naming Diyos, Kristo Jesus na aming pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkalooban mo po, Panginoon, ang lingkod mo pong ito ng kalakasan pa ng kanyang pangangatawan upang nang sa gayon, Ama, mawala po ang mga kahadlangan sa kanyang pamamahayag ng iyong katotohanan. Gayon din po naman, Panginoon, aming pong samot panalangin. Kami nga pong iyong mga lingkod na may mga katandaan na sa buhay. Nalalaman mo po, Panginoon, ang aming mga kalagayan. Nalalaman mo po, Panginoon, ang hangad ng iyong mga lingkod. Bagamat mahihina at humihina na po, Panginoon, ang mga katawan ng iyong mga lingkod, gayunpaman, Panginoon, naroroon po sa aming puso't kaisipan ang kami nga po'y sama-samang magpahatid ng pagpupuri sa iyo pong banal na pangalan. Panginoon po naming Diyos, ang aming pong mga kapatiran na magsisiuwi pa sa kanilang mga tahanan. Samot dalangin namin, Panginoon, kung papaano mo po sila dinala sa dakong ito na may kaayusan at may kapayapaan, may kaligtasan. Gayon din po, Panginoon, ibabalik mo po sila sa kanilang mga tahanan nang walang anumang kadailanan. Panginoon po naming Diyos, puspos ka nga po ng kahabagan ng pagpapalat pamamatnubay. Kaya naman po, Panginoon, kami po'y sumasampalataya na muli mo pong igagawad sa amin ang iyo pong mapagpalang kamay. Muli mo po kami amang tataglawan ng iyo pong makapangyarihang paningin sa araw-araw ng aming mga buhay. Panginoon po naming Diyos, ang mga bagay pong ito, magalang po naming isinasamo. Idinadalangin sa iyo po amang Diyos, Kristo Jesus, na aming pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana'y maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, ang namin lupang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw po ang aming tanging Diyos na pumapatubay sa bawat sa amin. Kung muli sa po ito, magpapinandig sa ipong harapan at kung pinakinig niyo po mga ginatong mga aral. Kaya po ang mga kamay po sa mga aral na ito at sa mga kabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tagapin niyo po sa ipong harapan ang masaping amin na pagyanan. Nanawa ito po ay magamit ng inyong kapangasiwaan, makatugon ng mga sa mga tanah na kailangan. Higit po, Panginoon, sana po masapig po sa kapan sa pagkasipag maaral sa ibabaw ng sanlibutan. Amin na pong sinasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na sasawaan at sa mga susulig na mabuhay, makiting lilingkod at umaapa po, di walang bahay doon sa mga kapintasan. Muli, Panginoon, sabi ito magkakalaki mga kapatid, iba sa amin tutungo sa kamatahanan, iba tutungo sa kanapaghanap buhayan. Loobin niyo po ang mamarting namin ang lahat na aming patutungong ligtas ng makapahakan. Amen. Ano, marami kayong salamat at upati maasa na mga ito idadagam sa amin kapat ng mga bagay, magalap namin hinihiling sa takip ng Jesus na may Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Ang amay walhangin, anak ating purihin, Espiritu
ipatnubay. Amen. Amen. At ngayon, ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, ang kanyang banal na basbas at bendisyon. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Paabutin ng Diyos sa lahat ng ating sariling mga kabyak ng puso, sa ating sariling mga anak, mga manugang, mga apo, mga kasangbahay at mga kamag-anakan sa lawan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, sa lahat ng ating mga kaibigan, higit na nga sa kanilang nangingibang bansa, nangingibang bayan, upang humanap ng ikabubuhay, at sa kanilang lahat na inaalipin ng mabibigat na mga karamdaman sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Ako kay Jesus ang hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at imulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayo pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus sa krus ilalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus sa alala.